Unang pag-ibig ni Rian si Renz Hernandez, pero labis na sinakta ng lalaki ang damdamin niya. Pangalawang pag-ibig niya si Damion Toledo. Hindi kasintindi ng nadama niya noon kay Renz ang damdamin niya kay Damion, pero sigurado naman siyang hindi sasaktan ni Damion ang damdamin niya kaya kontento na siya. Ngunit bakit ngayong sumulpot uli si Renz at magpakita pa rin ng interes sa kanya ay nagdadalawang isip siyang pakasal kay Damion. Maalinsangan ng gabi at kabilugan ng buwan. Isang kombinasyong iyong tila may gayumang umaakit kay Rian upang kalimutan ang bilin ng kanyang tiya Luding. Ngayon habang binabagtas ang patungong talon, lihim niyang ipinananalangin sana'y huwag itong magising at matuklasan ang pagtakas niya. Kanina pa lamang naghuhugas siya ng pinggan sa banggerahan ay manakanak ang tinitingala niya ang tila nag-aanyayang kabilugang buwan. Natuwa siya nang makitang naghihikap ang kanyang tiya Luding. Nagkunwari siyang maaga ring matutulog. Nang matiyak na tulog na ang tiyahin, patiyad siyang nanaog sa bahay. Tiyak mapapagalitan siya ng matanda kapag nalamang sinuway niya ang utos nito. Ayaw na ayaw nitong maliligo siya ng gabi at nag-iisa sa talon. Hindi niya ito makumbinsing walang panganig kung nag-iisang bahay nila na pinakamalapit doon. Ang katwiran ni Aling Ludin, yun na nga raw mismo ang peligro. Ang pagiging malayo nila sa mga kapitbahay. Walang dadalo agad kung sakaling magkaproblema. Gayon pa may di niya kinatakutan ni Rian ang paliligo ng nag-iisa sa talon sa mga gabing Paris ngayon. Itinuturing niya ang poko na iyon na kanyang sanktuaryo. Kung masaya siya doon niya pinalilipas ang sandali, iyon din ang poko na iniyakan niya nang mamatay ang mga magulang at nagiging sarili lamang niya ang talon sa mga gabing Paris nito. Kung araw may mga kanayon silang naliligo o namamasyal doon. Lalo siyang nagmadali nang marinig ang lagaslas ng tubig. Ilang yarda na lamang ang layo niya sa talon. Sa pagitan ng mga puno at iglaw na halamang nakabalot sa mga iyon, ay natatanaw na niya ang nangingislap na tubig. Nang marating ang talon, ilang saglit muna niyang pinagsawa ang paningin sa kagandahan niyon. Para sa kanya, daig ng talong ito, ang kagandahan ng iba pang tahimik na niya sa ilang postcard. Tahimik ang gabi. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Ilang ibong panggabi at ang lagaslas ng tubig. Hinubad niya ang suot na bakya. Iniwan sa kinatutungtungang malaking bato. Inalis niya sa pagkakaipit ang lampas bewang na buhok. Hindi lamang ang tiya Luding niya ang nagsabing sing itim ng kanyang mga mata, ang kanyang buhok. Kakontra raw niyon ang kaputian ng kanyang mukha, na panatiling makinis at malambot kahit sa anumang gamit pampaganda. Kahit alam niyang walang tao sa paligid, ay lumingali nga pa rin siya bago naghubad ng damit. Ang itinala lamang niya ay ang puting kamison at saplot na panloob. Sa edad na 18, may ganap ng hubog ang kanyang katawan. Mataas, mayamang dibdib, maliit na bewang, katamtaman ng lapad na balakang at bilugan at makikinis na hita. Ipinusod niya ang buhok upang hindi yun mabasa. Kabisado na niya kung saan ang mababaw na lusungan. Saglit pa'y tila batang naglulunaw na siya sa tubig. Lumangoy siya patungo sa binabagsakan ng tubig. Lunod sa pandinig ang anumang ingay na parang sa paligid. Tanging ang lagaslas ng tubig ang kanyang narinig. Ngunit maging ang tunog ng tubig ay hindi na ikubli ang ingay na nilikha ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay, di kalayuan sa kanya. May tumalon sa tubig. Bigla ang pagsaklot sa kanya ng takot. Nang mamadaling lumangoy siya patabi, may narinig siyang sumigaw ngunit di niya naunawaan kung ano. Tinig ng isang lalaki. Lalo siyang natakot. Nang maaon ay tinakbo niya ang kanyang duster at bakya sa batuhan. Sa pagtakbo niya laglag sa pagkakapusod ng buhok niya at iyon ang tumabing sa kanyang katawan na ang basang kamison. Lumingon siya sa tubig. Paahon ng isang lalaking noon lang niya nakita. Pagkakita sa giyak nitong nakaswimming trunk, ay nagtatakbong palayo. Hindi na nakuhang isuot ang hawak na damit at bakya. Hintay, narinig niya. Ni hindi siya lumingon at lalong binisan ng pagtakbo. Para namang nakisama ang kanyang mga paang kabisado na ang mga sagabal sa landas. Kung humabol man ang lalaki, mahihirapan iyong umabot. Tumigil lamang siya sa pagtakbo ng marating ang hagdan nila. Humihingil na paupo siya ngunit nang may maramdamang bahagyang kaluskos ay nagmamadaling pumanhik. Tulog pa rin ang kanyang tiya Luding. Nagpapalit ng damit ay nakikiramdam siya sa paligid. Walang ingay. Hindi sumunod kung sino man ang lalaking iyon. Nakahinga siya ng maluwag. Kung malalaman ng tiyan ng pangyayaring iyon, baka hindi lang isang oras siyang pagagalitan. Bago naghiga, nag-uukol siya ng maikling panalangin sa munting altar sa paanan ng papag. Bahagyang nakaawang ang bintana na nasa tagliran ng kanyang higaan. Tanaw niya ang buwan. Ilang saglit na natili siyang nakatitig doon. Ayaw dalawin ng antok. Bagay nakakatuwa ng mga gabing ganoon.
Dati-rati pagdating niya buhat sa paliligo sa salon ay makakatulog agad siya. Ngayon may lumiligalig sa kanyang isip. Sino ang lalaking nakita niya sa talon? Isa ba yun sa mga panganib na tinutukoy na kanyang tiyahin? Pero sa tingin niya mabait ang lalaki. At kahit di gaanong natitigan ang mukha nito, tiyak niyang gwapo. Napanghisi siya. Minsan man hindi niya ginamit ang pang-uring iyon para sa mga kababaryong lalaki. Sabi ng isang kaibigan dahil sobrang mapili siya. Bakit nga ngayon na hindi naman niya balak uringin ng ayos ang nakitang lalaki ay gano'n agad ang naisip niya. Pagkaraan ng ilang oras nakatulog din siya. Ang huling natatandaan niya yung pangako sa sarili na susundin na ang tiyahin. Hindi na niya uuliting maligo na mag-isa sa talon kung gabi. Pati ba ako'y dapat kasama tiyang? Paniniyak niya habang iniririmo ng tali ng buhok sa harap ng salamin. Dapat hapon iyon ang sumunod na araw. Maagang umuwi buhat sa pagtitinda ng bulaklak sa bayan si Aling Luding dahil nasa natango ang kompromiso. Sabi ng oo, ani Aling Luding na sa pagpapalit ng kupas na damit pantinda ng isang bulaklaking bestidang panlakan ay nagmukhang bata kaysa gulang na 40. Nakakahiya kay konsehal, nagpasabi pa naman dito. Ang hirap naman sa kanila, nakakatuntong lang tayo sa kanila kung may handaan at kailangan nila ng mga kusinera. Nakasimangot na sabi niya. Bahagyang natawa si Aling Luding. Hindi tayo obligadong mangusina. Imbitayo tayo sa kasayahan. Lumabi siya bago nagsalita. Gano'n na rin ho yun. Imbitasyon kunwari pero alam nilang sa hiya na lang nating makisalamuha sa mga klase ng bisita nila. Maglalagay na lang tayo sa kusina at maghahanap ng gagawin. Batang to. Naiiling na sabi ni Aling Luding. Hindi pa man konsehal si Mang Nicanor. Ganyan na talaga dito. Bayanihan. Ano ho ba ang okasyon? Bale 2. Birthday ni konsehal at selebrasyon din ng pagtatapos. Nagani din ng arkitektura, pagsasabay na. Naalala niya ang kababatang matanda lamang sa kanya ng kulang 4 na taon. Dati pareho lang kami nag-aaral ni Gani. Ang tingin ko noon pantay lang kami. Iba na ngayon. May tinapos na siya at ako'y high school graduate pa rin. Mababa ang tinig niyang tila naghihinagpis. Naaawang panapatingin sa kanya si Aling Luding. Kung may magagawa nga lang ako anak, pero ang mo naman ang hirap ng buhay dito. Natigilan siya. Hindi nakaligtas sa kanyang pag-aralgal ng boses ng tiyahin. Nakangiting nilapitan na ito. Hindi naman ho sa inyo masama ang loob ko tiyang sa mga pangyayari ho. Sa pagkuha sa akin ng maaga si Nay at Itay, yun nga lang pagkupkup. Ninyo sa akin ay tinatanong ko ng malaking utang na loob. Ipinagbilin ka sa akin ni Ate Basyon, naluluhang tugon ni Aling Luding. Alam ko ho, pero hindi sapat iyon para di na kayo mag-asawa at iukol na lang sa akin ang buong buhay. Kaya naman mahal ko kayong pares ng isang tunay na ina. Tumalikod si Aling Luding. May pinahid sa mga mata. Handa ka na bang umalis? Oho, kung gayutin na. Pakakulang-kulang ang mga ngasiwa sa handaan. Kinagani. Malaki ang 2 palapag na bahay ng konsehal na ama ni Gani. Gayunman ay may mga tao rin sa harapan. Nag-uusap at nag-iinuman. Buhat sa itaas ng bahay ay dinig ang masayang tugtog ng stereo. Isang bahay ng konsehal. Sa mga ilang may makabagong kagamitan na ginagamitan ng generator. Liban sa iilang iyon, masasabi ang kanilang baryo ay isang tulog na lugar. Naiiwan ng sibilisasyon. Sa likuran ng bahay nila, nagdaan ng tiyahin. Naraanan nila ang mga kalalakihang kababae na naglilitsyo ng 2 baboy. Sa kusina, nakadistino ang mga babae. Natanaw niya si Elma sa grupo ng mga kadalagahang naghahanda ng sandwich. Inaanak sa binyag ng yumao niya mga magulang sa Elma. Kinakapatid niya. Sabay silang nag-aral at sabay ding huminto. Dahil sa mga bagay na iyon, kaya sila naging magkaibigang matalik. Di na ako tutulong kina Elma tiyang. Paalam niya kay Aling Luding. Sige ako na may a-assiste kinabarang sa pagluluto. At ngayon ka lang, tanong ni Elma nang makalapit siya. Ano naman ang ipagmamadali ko para mamumusi na lang tayo. Dumampot siya ng napkin upang balutin ang mga tinapay na napalaman na. Pwede naman tayong makipagsayawan pagkatapos nito. Kayo na lang, bahala kang may mamiss. Ani Elma nagkiwit malikat. Ano naman ang mamimiss ko? Yung makilala ang kasama ni Gani na taga Maynila. Ipinakilala sa amin dito kanina. Ang pogi. Sinabayan niyo ng hagik-hik na Elma. Nakatingin ang inang mo. Pabirong panakot niya. Umirap si Elma. Kung mistang gusto ko nang maloka sa pagtataka sa'yo, may bala ka bang magmadre? Wala. Ba't wala ka yatang interest kahit kaninong lalaki? Ewan ko. So wala eh. Hindi mo palang siguro nakikita yung magugustuhan mo. Paano ko naman malalaman kung gusto ko na ang isang lalaki? Basta na lang mararamdaman mong gusto mo siya at mas malamang sa unang pagkikita pa lang mangyari na yun. Ganun ba ang nangyayari sa inyo ni Fermin? Kababayo nila si Fermin. 3 taong nang ligaw bago napasagot ang kaibigan niya. Iba naman yun, nakuha naman sa tiyagayin. Tumawa si Elma.
Siya nga pala hinahanap ka ni Gani kanina. Ano nang itsura niya yan? Ibang-iba. Pumogi. Di ba't noon iba do yun? Kung sinagot mo yun nung araw, di asawa na siguro ng arkitekto ngayon. Naalala niyang may isang panahon ngang nanligaw sa kanya si Gani, pagamat hindi diretsahan. First year siya noon sa high school at si Gani nasa huling taon naman. Si Gani ang kauna-una niyang maliligaw. 14 lamang siya na mag-umpisa ang pagpapadala nito ng love letters. Hindi ko naramdaman gusto ko siya eh. Sabi mo, ganun yun diba? Ani kay Elma. Bata pa kaya nun eh. Malay mo kung mag-iba na ang pagtingin mo sa kanya ngayon. Sayang si Gani ba? Natigil ang pag-uusap nila nang lumapit ang ina ni Elma si Aling Dora. May mga dalang bandihado. Nilagyan ito ng mga sandwich ang bawat bandihado at inabot sa mga dalaga. Dalhin ninyo sa salas, ang sabi. Kumuha silang tag-isang bandihado ni Elma. Hindi naman nila nagawang lumampas sa salas. Nakabara ang mga taong waring may pinanunood sa gitna. Ang tugtog na nagmumula sa stereo ay I Wanna Give ni Parrot Como. Tumigil si Elma. Nakisilip sa pagitan ng mga nasa unahan. Pagkuway kinilig at waring nalimutan ang pake sa paglabas doon. Ano ba yun? Tanong niya kay Elma. Yung sinasabi ko sa yung bisita ni Gani na taga Maynila, pinagtitinginan dahil sumasayaw. Halika, tingnan mo. Nakiusyoso na rin siya. Sumiksik patungo sa unahan. Siyempre namang umalis ang babaeng nasa harap nila. Kaya kitang-kita mga parehang sumasayaw sa salas. Ang una niyang nakita ay si Gani. Hindi gaanong pamilyar sa kanya ang mukha ng kasay nito. Marahil ay taga-bayan. Nag-uusap ang mga ito at hindi siya napunan ng kababata. Ayun kalabit sa kanya ni Alma sabay turo sa isang pareha. Hindi niya inaasahan na pagtingin niya sa itinuturo ni Elma ay masasalubong ang tingin ng nasabing panauhin. O marahil kanina pa nakatutok ang mga mata nito sa kanya habang ang pansin niya ay nakinagani. Nakakunot ang noo ng taga Maynila sa pagkakatingin sa kanya. Ilang saglit na natigil sa pagsasayaw. Sinundan ang tingin ng tatakang kasayaw ang umagaw sa pansin ng taga Maynila at bahagyang napasingmangot ang makita siya. Umuga ang bandihadong hawak niya. Sa saglit na waring babagsak ngunit naagapan niyang pigilin ang pangangatan ng kamay. Nanlalamig ang buo niyang katawan. Kunin mo muna ito. Baling niya kay Elma sabay abot ng bandihado. Bakit? Saan ka pupunta? Tanong ng babae. Sa kusina kaya may gagawin pa ron. Ikaw rin sa tingin ko pa naman. Na-attract na sa'yo si Renz. Sino? Si Renz Hernandez, yung taga Maynila. Sumiksik siya palabas. Gusto niyang makalis agad doon. Gusto niyang takasan ng waring nakasunod pa ring tingin ng lalaking taga Maynila. Ang lalaki sa talon.